ngayon, ganito naman yon. Para matuto yan, baka makulik na yan, Kaoli. Parinig mo nga uli sa kasi yung boses bakla. Para naman siya dahil ito para makulit baka sakaling nakakuha ta kulit Oy, kung nakikinig ka, ito ang boses bakla. Ay! Yan. O nakikinig ka. Okay? Bibigyan ka lang. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University at mga kayuti. Tuloy po kayo. Welcome po kayo sa atin pong channel. And as always, ako po ay natutuwa dahil syempre po, our channel is constantly growing. We have, I believe, close to 186,000 subscribers po mga kayuti. Kaya maraming salamat po sa inyong pong pagtangkilik. Lalong-lalo na syempre sa mga subscribers po natin. But kung hindi ka pa subscribe, ay alam mo nang gagawin mo. I-click mo yung subscribe po dyan sa baba. Libre lamang po yan. Sa ating episode ngayon, atin pong pag-uusap. Actually, it's quite rare. I believe we got this from Philip Moore channel, no? Na kung saan nag-upload po siya ng audio file lamang, no? Recorded po ito na classic ang dating daan radio show, mga ka-U3. At kung hindi po ako nagkakamali, ito po ay ang kanyang pagtuligsa ni Brother Eli, ang pinakapopular po, no? Na preacher po sa ating channel. Mga pagpuna niya sa PMCC 4th Watch at to be exact ay ang kanila pong leader na si Apostle Arsenio Ferriol. Ayan po, no? So hindi ko pa po narinig itong audio file na ito, but a member of our U3 community suggested this video, mga ka-U3. Sa akin pong background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So mga ka-U3, sa hindi po nakakaalam, ayan, hindi po ako member ng PMCC 4th Watch at hindi rin po ako member ng MCGI. Isa lamang po akong video reactor, and one thing I can guarantee to you, wala po akong religious agenda, wala po akong sinasabi na itong reliyon na ito ay inyong kaaniban o itong reliyon na ito ay huwag niyong kaaniban. Ang sa akin lamang po, nagbibigay ako ng instant reaction based on what I am hearing. Hindi po ako pastor, hindi rin po ako preacher. So, if everything now is ready, mga kayuthi, samahan niyo po ako from start to finish. Okay, let us watch this video together. Let's go! Yeah. Tagabing ito, tatulong po ng Panginoon, pati muling tumatay nyo. Kapatid Eli, hindi po marinig. Ito rin naman ang hati aparato. Okay. Mahina. Opo, at sa ganda po ang adjustment namin dito. Hindi po halos kayo marinig po, kapatid Eli. Sige, Kaoli, itin lang nga tapos ka ng aparato, Hindi ka muna. Opo. At muli sa kalooban po ng Panginoong Diyos ay sumasayang papawid ang palatuntunang ang dating daan. At kami po ay muling nag-aanyaya sa inyo sa gabing ito sa muling pagpapatuloy po ng ating live na pagtatanghal sa himpilang ito. Sa nakaraan pong 2 gabi ng ating... Ang nagsasalita po mga kaibigan ay si Brother Oni Villanueva. Ay sumain niyo po ang palatuntunan ng dating daan sa pamamagitan po ng isang faith broadcast. At yan po ay sa kahilingan ng ilan din sa ating mga taga-subaybay na kanilang mapakinggan sa pamamagitan ng radyo ang ating pong dating daan sa telebisyon. Kaya sa nakaraang 2 gabi po ng ating pagtatanghal noong Lunes at noong kahapon po ng gabi ay nainyo pong napakinggan ang ating ang ilang serye ng pag-aaral sa Biblia na ito po ay ang dating daan sa telebisyon. Sa gabi pong ito muli ay nag-aanyaya po kami at umaasa na kayong mga palagiang taga-subaybay ay naririyan at nakantabay sa pagpapatuloy ng ating mga pag-aaral ng mahalagang katwiran ng Diyos sa Biblia at kaalisabay na rin po nito yung mga pagsagot sa liham na inyong ipinadadala, mga katanungan at ganun din po sa mga tuligsa at maling aral na inihasik ng maraming mga nagpapakunwaring mga ngaral daw sila ng Diyos. At kung nakaayos na po, kapatid Eli, ang inyong aparato po riyan, magpasimula na po tayo sa gabi ito. At samantala hindi pa po yata nila
naiayos na mabuti yung ating pong ginagamit na Live and live. aparato sa kabilang dulo, sapagkat alam po ninyo ang sumasa inyo po ang palatuntunan ng dating daan sa pamamagitan po ni Brother Eliseo Soriano sa pamamagitan po ng isang remote broadcast. Ito po isang long distance call at para po mapabuti po natin ang signal, gumagamit po tayo ng mga aparato upang sa ikaliliwanag po na inyong mapakinggan ang ating pagsasahimpapawid. Kaya samantala pong sinasaayos ay kami po yung maasa na naririyan po kayo at Live talaga. ngayong gabi po dalading po natin. Opo, Kapatid Belly. Samantalang sinataayos na yung aparato, tinupikahan mo ng patugtugin yung ating nakasot, di ba? Mainam po siguro, Kapatid Eli. Noong muna puputol dahil nga yung aparato yung sa kalukuyan nag-aayos kabiliko, no? Opo, at atin lang po iniaayos din po itong ating inihahanda itong ating patutugtugin. Samantalang sinasayos nyo rin po yung pakisalang lang yung side niya. Alright. Oo. As to this audio file, of course, napapansin po natin na live po talaga, may mga issues po talaga. And unlike today na, kumbaga, mas modern na, ito old school, long distance pa po talaga na phone, no? Ang ginagamit po ni Brother Eli. And sa totoo lang mga ka-youth, hindi po ako aware dahil laking Mindanao po ako. Wala po kaming show po na ganito, no? Lalong-lalo na po ang dating daan, hindi po umaabot sa Mindanao. So I'm wondering, ano po yung schedule nito noong panahon po sa mga old school, mga medyo thunders na po na viewers ng U3? Anong oras po ito sa gabi? Ito po ba ay Monday to Friday? At sa aling radio station din po ninyo pinapakinggan si Brother Eli noong mga panahon po nito? So I'm guessing 1980s to 1990s perhaps, ano po? So I'm excited po na makabalik na si Brother Eli dito sa kanilang pag-uusap dahil nagkakaroon sila ng technical problem. But hopefully we will hear a more clear na voice ni Brother Eli. But this time, of course, the host of this program is ano daw po, no? Oni Villanueva. So let's continue. Muli po sa gabing ito ay sasagot tayo sa mga kaibayo po natin sa paniniwala na bumabatiko sa personalidad ng ating po kapatid na Eliseo Soriano, pagbatikos na hindi makatarungan. Sapagkat alam po ninyo, sa pamamaraan ng pagtuligsa, yan po may mga pamamaraang ayon sa Biblia. Halimbawa, gaya po ng pagpuna at pagtuligsa ng ating Panginoong Jesucristo doon sa mga maling aral ng mga Eskrib at Parsiyo. Ang Apostol San Pablo sa mga nagtuturo ng kamalian, yan po ay kanyang sinawata. At sa panahon po natin ito, isang nararapat lamang pong masumpungan sa kaurian ng isang tunay na mangangaral ng Diyos, yung hakbang na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa pagdadala ng aral na siya ay sumasaway, pumupuna, at gayon din naman po ang Apostol San Pablo bilang mga tanda at nagpapakilalang sila'y mga tagapagturo ng katotohanan. Kaya dahil po sa bagay na ito, tayo po'y muling sasagot sa gabing ito at narito po ang ating sinasagot na tape. Inyo pong pakinggan. Dahil kakanya ito pala, pinakahuli sa mga apostol. At yung ating lalabangan kaya diyan sa pamagitan ng Biblia, sa tawagin may tayin, balit na gamitin. Kita mo yan. Sa mga kapit, kung siya nagtitit ngayon ito, pag-aralan niya yan ang kaimid niya. Yan. Sa puntong yan po mga kababayan, pansinin po ninyo, ang kanila pong tinutukoy po riyan ay yaong 4.9 ng unang Korinto na hindi lamang minsan po natin niyang binigyan ng pansin at binigyan ng daan na maipakita na sa kanila po paniniwala, hindi pa huli ang pagkatawag kay Apostol San Pablo, kaya Bernabe sa tungkulin ang pagka-apostol, at ang kanila pong isang pinamamalian na yung sinabi mismo ng Apostol San Pablo sa 4.9 ng unang Korinto. At sa kanila pong paniniwala, ito raw po hindi kahuli-hulihan. Samantalang maliwanag po sa talata ang pagkakasulat na ang sabi po ng Apostol San Pablo, sapagkat iniisip ko na pinalitaw ng Diyos kaming mga apostol na mga kahuli-hulihan sa lahat. Kung inyo pong papansinin mga kababayan,
ang pananalita ang ginamit ng Apostol San Pablo, sila na ang kahuli-hulihan sa lahat. Iniisip niya na sila'y pinilitaw ng Diyos na mga apostol na mga kahuli-hulihan na sa lahat. At sa kagustuhan po nitong nagpapakunwaring apostol na ito na maisama ang kanyang sarili, pilit niyang pong binabaluktot ang matuwid na pagkakasulat na ito at pagkakapagsalita ng Apostol San Pablo. Okay, before we continue, no. So, I remember mga kayuthi, this is not the first time na narinig ko po yung pangalan po ng Apostle Arsenio Ferriol. Kung di po ako nagkakamali, last year po, sa isang video reaction po natin, ay na-mention po kasi noon ng ating source video. Isang video, of course, ni Brother Eli, mentioning about nga kay Mr. Ferriol. At sa latest po na news ay pinagpahinga na rin po ng Diyos ano po si Mr. Ferriol. Pero yun nga po, I find it quite interesting na in most cases dito po sa Pilipinas, we don't really call our preachers apostles naman po siguro, ano? As far as I know, it's only PMCC Fourth Watch that calls their leader apostle. That's quite interesting to know. Kasi ano po yung sistema nito? Like, how can a person become an apostle? And who declares them as such? Ito po ba is posible lang na self-proclaimed lamang na, kumbaga, ako ay apostle according to myself, you know? Is there a kind of council or group of people that will declare you as such? Or is it through bloodline na itong pamilya lamang na ito ay napapasa din sa kanilang mga anak ang pagiging apostol, mga kayuthri? So I'm very curious about that. Sa mga viewers po na mula po sa PMCC Fourth Watch, please comment below what do you think about that. Palibasa siya'y sabik sa karangalan at tungkuli siguro ng pagka-apostol, kaya't pinipilit po niyang isama ang kanyang sarili at pinipilit po niyang baluktutin ang matuwid na pagkakasulat ng talata. At ang paraan pa po ng kanilang mga pagsagot, ito pa raw po binibigay na isang assignment. Alam po ninyo, ang ating pong masasabi dito po kay Ginoong Ferriol, kung nakikinig ka, at alam ko namang nakikinig ka, yung assignment na ibinigay yata namin sa iyo, hindi mo pa sinasagot hanggang ngayon baka madagdagan ng madagdagan, yung pagbibigay namin sa inyo sasagutin dahil sa sinasabi mong apostol ka. Ngayon, para kapanipaniwala nga ang iyong pagka-apostol, sana maipaliwanag mo sa mga tao yung mga tanong na tinututulan mo. Ang sabi mo, ang kapatid na Soriano hindi sugo, tutol ka. Ngayon, ang aking may sasagot sa iyo, kung ikaw na may naniniwalang ikaw ay sugo at ikaw ay apostol, sana kaya mong ipaliwanag yung mga bagay na sinalita sa Biblia ng mga tunay na apostol. Halimbawa, yung sinalita ng Panginoong Jesucristo, yung alabok o alikabok na ipapagpag. Isa yon. Yung hindi pagkakapare-pareho ng pahayag kay Marcos, kay Mateo at kay Lucas sa pagdadala ng tungkod. At yun namang iba, hindi ang sinasabi, hindi magdadala. Hindi mo sinasagot. Bakit namin itinatanong ito? Sapagkat nagsasabi ka ngang ikaw ay sugo ng Diyos. Opo. Mabuti siguro, anyayahan mo rin yung mga miyembro niya na magtanong dun sa kanilang sugo. Diba, no? Yun po isang paraan ng mabuting pagsusuri para makilala po nila kung ang umaakay sa kanila talagang may pagpapatunay ng Diyos. Sapagkat madaling sabihin, kahit na po sino, pwede namang sabihin siya'y sinugo ng Diyos. Kahit na po isang pinabili lang nga ng suka, sabi nga po ng iba, po pwedeng maghawak ng Biblia at magsisigaw na siya'y sinugo ng Diyos. Self-proclaimed. Kailangan itanong din sa kanya kung ilan yung apat na hangin sa Apokalipsis, Opo, gaya ng pag-aangkin halimbawa nitong mga iglesia ni Kristo ni Ginoong Manalo na ang kapatid na Manalo daw nila ay sugo, hinahanapan natin ng patotoo na maipaliwanag yung mga bagay na nasa kasulatan na maaabot ng kaisipan ng tunay na sugo ng Diyos. Kanina ginagamit mismo nila na meron daw apat na hangin at yun nga raw ang digma noong 1914. Yung digma, isa lang ang isang kahulugan lang ng hangin yun, apat yun. Kaya nga ang tanong ko sa kanila, ilitaw pa nila yung tatlo para mapalitunahan nila sugo sila. Kakatuwa naman yun, hindi ako sugo, sila ang sugo, yung alam ko, hindi nila alam. Kakatuwa, At yun nga po ang ibig ko sabihin sa kanila, sa kalagayan po ninyo na hinahanapan kayo, alam nyo, mga kababayan, mahirap po kasi hindi po kasi kagaya sa iba na sabik sa karangalan at sabik dun sa pagtataas ng sarili, na talagang pinangangalandakan nila kanilang sariling, ako, sugo, ako, man of God, ayan.
wag niyo pong hanapin na marinig po ninyo yun dun sa bibig ng kapatid na Suryano. Kundi, para po ninyo mapatunayan ang pruweba na maibibigay po namin sa inyo sa aming paniniwala na kapatid na Suryano Alibay, sinugo ng Diyos yung aral na kanyang sinasabi, wala sa maraming nagpapakunwaring sugo ngayon. Yun lang po ang maging batayan natin. Sa aral tayo mag-usap. Yun ang sabi sa Biblia, Opo. Sapagkat ganun ang nakasulat sa Juan 7:17, mabuti ba tayo natin ang Diyos. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ang nagsasalita ng saganang kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kalwalhatian. Datapwat ang humahanap ng kalwalhatian niyaong sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo at sa kanya'y walang kalikuan. Hindi man sinabi ng Kristo dyan na kung gusto mong gumawa ng kalooban ng Diyos, makikilala mo sa tindig, sa boses, sa pinag-aralan, Hindi kagaya ng pamantayan ni Ginoong Bula ang apostol, sa boses nakikilala, Opo. Sabi ni Kristo dyan, ulit-ulitin natin ang sinabi niya, kung sino man ang wika'y nag-iibig gumawa ng kalooban ng Diyos, makikilala niya ang turo. Ayun, yung aral ng pruweba na yun ay isinuko Dahil yung aral nasa kanya na wala sa iba. Halimbawa, kagaya nun, baka maipaliliwanag ni Ginoong Bula ang apostol kung ano yung kausap kasi ni Kristo ron, mga apostol kaoni nung sabihin niya kung magkakaroon kakayo ng pananampalataya, kasi laki ng butil ng mustasa na natatandaan ko kasi ganito kausap niya mga apostol meron pinagagaling yung mga apostol, hindi nila mapalabat, tatandaan mo yung kaoni. Ngayon, ang sabi ni Kristo, hanggang kung kailan kakayo titiisin, mga kakaunti ang pananampalataya. Meron ganun pang usap, di ka natatandaan. Sa 17:20 po ng Mateo. Hindi ko masyado natatandaan ang banggit Pakibasa mo nga, kaoni. At sinabi niya sa kanila, dahil sa kakauntian ng inyong pananampalataya, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon, at ito'y lilipat. At sa inyo'y hindi may pangyayari. Ayan, dyan magkaroon lang ang wika kayo ng pananampalataya. Kabutil. Laki ng butil ng binhi ng mustasa. Ang kausap na rin mga apostol, Opo. Magpapalipat sila ng buntok obra. Tanong mo nga doon sa Bula ang apostol. Yung mga membro, tanungin niyo yung bulaan yung apostol. Kung talaga naniniwala na kayo na palagay na loob yung apostol yan. Tanungin nyo kung ano yung bundok na palilipatin. Nakapagpalipat na ba yung bulaan yung apostol ng bundok? Okay, before we continue mga kayuti, so of course, ang part po ng pag-refer ni Brother Eli kay Mr. Feriol is Ginoong Bulaang Apostol. But anyway, so I think maliwanag naman po so far itong start. And I'm glad na yung audio na po ni Brother Eli medyo mas klaro na po, Pero gusto ko lang po i-mention, ito pong mga na-cover so far, they are criticizing ito pong pagtawag po ni Ginoong Feriol, ng PMCC's Fourth Watch sa kanyang sarili bilang isang apostol. Ito ba ay self-proclamation lamang? And on the same vein, because ang issue po dito is parang pagpapatunay kung sino ang tunay na sugo. Does it also mean that Brother Eli considers himself to be sugo, mga kayuthri? And here in this audio file, together with Mr. Oni Villanueva, I wonder if he is still alive, mga kayuthri. Please give us background information about Kaoni, dahil first time ko po palang marinig ito pong si Kaoni Villanueva. He is mentioning together with Brother Eli na sige nga kung ikaw ay talagang apostol, anong ibig sabihin ng apat na hangin sa Revelation? And also they mentioned about yung tungkod ni Marcos, and even yung alabok na pinapagpag, anong ibig sabihin daw po nun? What I remember mga kayuth, ito yung sa Revelation, di ba ito parang apat yata na angel sa four corners of the earth, and then there was a mention of the servants of God that will be sealed, something like that. So I wonder if meron din po tayong Bible study coming from Brother Eli about that. I think it's very, very technical, pero
Brother Eli here is saying na kung ikaw talaga, Mr. Feriol, ang tunay na sugo ng Diyos o ikaw ay tunay na apostol, as you're proclaiming, dapat alam mo yan. And of course, hinihimok din po ng programa no, ang dating daan, ang mga members ng PMCC Fourth Watch to actually ask your leaders. Yung mga religious leader ninyo, dapat natatanong nyo yan. Dapat natutulungan kayo sa pagsusuri, mga ka-U3. So anyway, let's continue. Pagka hindi pa at hindi niya alam ipaliwanag, mabuti magbalot-balot na kayo dyan sa iglesia yung Pentecostal missionary kinasabi. Dahil bobo naman yung suko nyo pagka hindi alam yan. Ano kaon eh? Opo. Sapagkat ang isang talaga pong dapat panghawakan, yung pong tinalita ng Panginoong Jesucristo na kung ikilala tayo ng isang mangangaral, lalo na po sa panahong ito, napakaraming nagsasabing sila sa Diyos. Lahat halos kahit saan ngayon, sa sasakyan, sumakay ka sa mga bus, may nangangaral. Pumunta ka sa mga sulok-sulok ng palengke, at dyan, maraming mga nagsisigaw. Yan nga, mga alabed ng bulaang apostol. Lahat ng makikita po natin, may kakatok sa bahay natin, may mga dalang babasahin, ang ibabalita, sila raw ay naghahatid ng mabuting balita ng Panginoon. Sila raw ay sa Diyos. Lahat po ng uri ng mga tao ngayong naghahawak ng Biblia, sinasabing lahat sila ay sa Diyos. Kung kayo po'y naguguluhan, kung paano nyo kikilalanin yung tunay, sapagkat hindi po uubra lahat tunay. Hindi uubra tunay nitong mga nangungurakot sa daan, tunay pa itong mga nagbebenta ng mga aklat. At tunay pa rin itong naghihimala naman na nagsasabing puro sa himala naman yung kanila. Kung yan lang po lahat ng yan magiging tunay, ba dapat magkaisa na po? Hindi nga po magkaisa, magkakabahagi. Ang Diyos po hindi Diyos ng kaguluhan. Ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan. Ayon po doon sa 14:37 o 33 ng Korinto. Kaya dapat ang ating pong susundan ng pagkilatis, kung sugo nga yung ating pinakikinggan, yung sinabi ng Panginoong Jesucristo sa turo, ang turo ang ating titingnan, yung iniaaral. Baka po ang ating nasamahang mga ngaral, panay ang escape, panay ang iwas. Yung mga aral hindi mabuksan. Ang kanya laging ipinupunto, yung mga bagay na walang kabagay-bagay at hindi naman katotohanan. Makabahan po tayo ro. Ano raw yung kaoni? Kaya raw niya sinasabi, hindi raw nagsusuko ang Diyos ng bakla, kaoni. Kaya doon siya ngayon nagbabangko doon sa issue ng bakla dahil hindi raw tugo ng Diyos yung bakla. Kaya para bang ang ibig sabihin, pagka hindi naman bakla, sugo na ng Diyos. Malaking kabubuhan yun, ano? Hindi lahat ng hindi bakla, sugo naman ng Diyos. At kung halimbawa, mag-aakusa ka ng bakla kay isang tao, maglabas ka ng pruweba, di ba? Yun ang kailangan di ba? Opo. Pruweba, nilabas mo kasi narinig mo sa tismisan sa kanto, tapos nakisama ka na. Yun ang gawa ng mga baklang walang pagkilala. Dahil kung ano marinig, dal na agad wala namang katotohanan. Ngayon, ang ibig kong ipakita rito, dyan sa nagsasabi na si Rawe Apostol, biro mo, apostol daw. Pagkatapos apostol na kung kumatol sa kapwa ay walang batayan. Ni sa Biblia, walang batayan. Ni sa aktual, walang batayan. Paano mo ngayon paniniwalaan yung ganyang mga tao? Kaya, ang mabuti, para ang mga miyembro niyan matagip natin, tawagan mo kaonin ng pantin yung mga miyembro na kung sila tiwalang-tiwala na dun sa kanilang bulaang apostol na yan, nasugo ng Diyos yun. Ang tanungin ninyo dyan yung makaaral na malalalim sa Biblia, dahil pagkasugo ng Diyos, alam mo kaoni, lalo na apostol, bagay, hindi pa natin na itatanong dyan Alam mo kasi kaoni, ang isang requirement sa pagiging apostol, nakita mo si Kristo. Pakinggan mo, basahin natin. Sa unang Korinto 9:1, ganito nakasulat. Ganito po ang ating mababasa sa 9 at ang talata po ay 1. Hindi baga ako'y malaya? Hindi baga ako'y apostol? Hindi ko baga nakita si Jesus na Panginoon natin? Ayan. Ang isa sa mga requirement para ikaw malagay tayo yung maging fit sa'yo yung katawagang apostol, kailangan nakita mo ang Panginoon. Ano ka Kaya sabi ni Pablo, hindi bagay ka ako'y apostol, hindi ko baga nakita ang Panginoon. Kaya nung bumahanap sila ng kahalili ng apostol na si Judas Iscariote, tingnan mo kung sino ang hinanap nila kaoni. Kahit na lang ba sino, pwede nila ipalit doon sa tungkulin ng pagka-apostol ni Judas Iscariote. Pakinggan nyo sa gawa ng mga apostol, merong ganitong pahayag ang kasulatan.
Sa 1:23 po. At kanilang ibinukod ang dalawa. Hindi, sa 21. Sa mga taong ito nga na nakisama sa atin sa buong panahon na ang Panginoong Hesus ay pumapasok at lumalabas sa atin. Magmula sa pagbautismo ni Juan hanggang sa araw na siya'y tanggapin sa itaas mula sa atin, ay nararapat na ang isa sa mga ito'y maging saksi na kasama natin sa kanyang pagkabuhay na maguli. At kanilang ibinukod ang dalawa, si Jose na tinatawag na Barsabas, na pinamagatang Husto, at si Matias. At sila'y nagsipanalangin at nagsipagsabi, Ikaw, Panginoon, na nakatataho ng mga puso ng lahat ng mga tao, ay ipakilala mo kung alin sa dalawang ito ang iyong hinirang, upang tanggapin ang katungkulan sa ministeryong ito at pagka-apostol na kinahulugan ni Judas, upang siya'y makaparoon sa kanyang sariling kalalagyan. At sila'y pinagsapalaran nila at nagkapalad si Matias, at siya'y ibinilang sa 11 apostol. Ang isang requirement ng pagka-apostol, kawani, yan talagang nakasama ng ating Panginoon, at ang isa pa ay nakita ang ating Panginoon. So physical Gaya contact. ni Matias at saka si Justo, yan pinagpilian, kasama yan mula sa pagbabautismo ni Juan hanggang sa araw na siya'y tanggapin sa kaitaasan. Kaya si San Pablo, kung hindi man nakasamang personal, nakita naman niya ang Panginoon, kaya siya naging fit o naging ayos o naging lapat na katawagang pagka-apostol. Yan ang dapat nating makita. Ngayon, itong nagpapanggap na apostol na ito, kahit na nakita man lang, hindi nakita man lang yan ng ating Panginoon, kapatid naon Ni narinig man, hindi man narinig yan ang tinig ng ating Panginoon. May narinig po ito, tinig yata ng, baka tinig ng tiyanak. Oo, at saka hindi ka pwedeng marinig pa dahil, o makita pa dahil, alam mo, ang kahuli-hulihan na nga sa mga apostol, maging kahuli-hulihan na ang apostol na si San Pablo at si Bernabe, di ba, no? Opo. Yun ang ating nabasa, na kahuli-hulihan, at kaya sa kanya na nga kahuli-hulihang nagpakita. Pakinggan nyo sa unang Korinto, ganito ang ating mababasa sa Kapitulo 15 at versikulo 7. Ganito po ang nakasulat. Umpisahan na natin sa 5 po. At siya'y napakita kay Cephas at saka sa 12. Pagkatapos ay napakita sa mahigit na 500 kapatid na paminsan, na ang karamihan sa mga ito'y nangabubuhay hanggang ngayon. Datapwat ang mga iba'y nangatulog na. Saka napakita kay Santiago at saka sa lahat ng mga apostol. At saka huli-hulihan, tulad sa isang ipinanganak sa di kapanahunan, ay napakita naman siya sa akin. Kanino siya kahuli-hulihang napakita? Si Pablo po. Kung meron pa susunod, ba't naman ilalagay ni Pablo na kahuli-hulihan at yung pinagpakitaan, Di ba? Opo. Kasi sa kahuli-hulihan, tulad sa isang ipinanganak sa hindi kapanahunan, napakita nga siya sa akin. Ngayon, anong sabi ni Pablo nung pagkatapos na siya magpakita sa kanya? Tuloy natin sa 9. Ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol, at hindi ako karapat-dapat na tawaging apostol, sapagkat pinag-usig ko ang iglesia ng Diyos. Pero, datapwat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako nga'y ako. Ayun. Ito pala si San Pablo, masasabi mo, sa confession niya, he is the least of the apostles. Pero, even if he is the least, and he is the last and least, pero niya lang yun, pagpapakumbaba niya lang kaon yun, na siya pinakamaliit na sa mga apostol. Okay, before we continue here mga ka-youth, so far what we understand from Brother Eli here, in the criteria that he mentioned, kailangan meron kumbaga na personal na pag-witness kay Jesus Christ for a person to be apostle, sa mga criteria kumbaga. And as a replacement, kung di po ako nagkakamali kay Judas Iscariote, ayan, is si Matthias, di ba po? But of course, ito pong sinasabi ni Brother Eli na Bernabe, I think ito yung si Saint Barnabas, kung di ako nagkakamali, who actually supported Paul
So sa takbo po ng kanilang pag-uusap, ito po yung mga considered as apostles, no? And earlier, Brother Eli mentioned na sa paraan po ng kumbaga pagpupuna, especially when you're talking about another person's, for example, sexuality, sinasabi ni Brother Eli na what they're doing, no, in attacking his quote-unquote homosexuality is wala namang first biblical at actual na basis. Brother Eli lays down two foundations when you criticize someone. Actual or it could be biblical kapag tayo po ay nagkikriticize ng isang tao, mga kayuthi. So anyway, let's continue here. Kasi sa G, versikulo G, tuloy natin ang ulitin mo't ba tayo muli? Patuloy. Datapwat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako nga'y ako, at ang kaniyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi mawawala ng kabuluhan. Bagkus ako'y malabis na nagpagal kaysa kanilang lahat. Ayun, malabis ako nagpagal kaysa sa kanilang lahat. Kaya nahigitan niya sa pagpapagal ang lahat ng mga apostol na nauna sa kanya. Kaya, pagaman siya the least, the last, and the least as he said, pero sa undertakings at saka sa achievement, hindi least at hindi walang kapuluhan ang ginawa ni San Pablo. Nakagawa siya ng pinakamalaki sa lahat ng mga apostol na nauna sa kanya. Kaya sa sentido ng Biblia, siya ang last na nakuha na nagpakita sa kanya at Panginoon Kristo. At ang apostol na ito ay bagaman the least, ang sabi niya, dahil pinag-usig niya iglesia ng Diyos, minamaliit niya yung kanyang sarili, ako naman ay nakagawa ng higit sa ginawa nilang lahat. Yan ang kanyang hika. Kaya itong pagiging apostol, isa sa requirement nito, nakita mo ang Panginoon. Kaya sa kahuli-hulihan din ka sa lahat, napakita siya sa akin. Kaya nga iniisip ko sabi niya doon sa 4:9, na pinalitaw ng Diyos kaming mga apostol, nakahuli-hulihan sa lahat. Iyan ang dapat nating mapansin. Ngayon, para mapatunayan niya na si apostol din, dapat siguro pakita niya, ebidensyang nakita niya rin ang Panginoon. Ngayon, pagka sinabi niyang nakita niya ang Panginoon, meron tayong susunod sa kanyang tatanong. Alam mo ba yung tatanong ko? Ano po? Ano kulay ng mata ni Kristo? Ayan. Dahil kung nakita niyan talaga, dapat alam niya kung ano kulay ng mata. Di ba, no? Ayan ang susunod ng tanong. Di ba, Kaone? Baka naman po itanong sa inyo, bakit naman pati yung kulay ng mata, itatanong mo pa? Sabi mo, nakita mo, natural. Miski ang isang sabihan mo, nakita ko po ng barile ni Pedro si Juan. O, ang tanong, anong suot ni Pedro nung barile? Gano'ng kalayo? Anong oras? Baka sabihin mo, alas 7 ng gabi. Paano mo nakita alas 7 pala ng gabi? May ilaw ba? Kaya, yan ang mga susunod na tanong, hindi ba, Kaone? Opo. Ganyan yan. Kaya, pagka sinabi niyang nakita niya ang Panginoon, kaya siya apostol, at narinig niya, tatanong ko sa kanya, anong boses? Boses lalaki ba o boses bakla? Kaone? At saka ano kulay ng mata? Yan ang mga susunod na tanong diyan. Kaya, sana wag siyang magkamali na sumagot ng kasinungalingan. Sabihin niyang nakita niya. Dahil sa mga miyembro niyan pinakikita, sinasabing may nakita raw na liwanag at narinig na tinig yan Kapatid Eli, sa lahat po naman ng ating mga itinatanong na aral ng Biblia, wala naman pong masagot kahit isa Sa bagay, wala pang sinasagot kahit isa. Basta, balik-balik lang sa doon sa isyong bakla Kaone? Palibasa nga po. Makulit no? Opo. Dalahira kasi. Ngayon, yun ang ating tawagan ng pantin, yung kanyang mga miyembro. Alam nyo, kung talagang apostol nga yung inyong sinasabing apostol, unang-una kailangan niyang makabuhay ng patay. Kaone? Makapagpagaling ng mga sakit, makapagpatindig ng lupo. Ayan. Yung lahat ng ginawa ng mga apostol, tapos karapatan ng apostol yun Ang sabi ni Kristo, mangaral kayo sabihin yung malapit na kaharian ng Diyos, pagpagaling kayo ng may sakit, bubuhay kayo ng patay, paglinis kayo ng kepo. Ayun, kailangan magawa yan dahil yan karapatan ng mga apostol. Pagka may magsasabing apostol ngayon, ipis lang hindi mabuhay kung nayapakan niya, hindi apostol yan. Yan yan impostor yan, hindi apostol, Impostor. Kaya yun ang dapat itanong ng ating mga kababayan. Mga kababayan, tandaan nyo ang apostol may karapatang bumuhay ng patay. Mateo, Kapitulo 10, versikulo 5 hanggang 8. Kaya kung lang apostol nyo, hindi makabuhay ng kahit na patay na ipis,
Layasan ninyo, sayang ang ikapu nyo, niluluko pa kayo sa abulay, katakot-takot at tinutugong abulay, wala sa Biblia. Ginagawa pa kayong kolektor sa daan. Ginagawa kayong mga walang hiya at matitigas ang pagmumukat, walang kahihiyan na kahit na sila'y kinukunan ng pera sa daan. Hinggan po natin ang daan ng ating hingkilan. BCME, ang himpilang napapanahon. BCME. Radyo, action, 15:30. Oras po natin ganap ng 1 minuto makalipas ang ikawalo ng gabi at kayo po ay patuloy na nakikinig sa palatuntunang ito, ang dating daan sa Hipapawid. At bago po tayo magpatuloy ay atin pong binibigyan ng daan ang ilang panawagan at pagbati. Binabati si Mrs. Nancy Acuña ng Lagro Subdivision, Novaliches. At ganoon din sa kanyang mga anak na maaaring nakikinig din po ngayon. Pagbati po ay mula kay Brother Edwin Magdaraon. At tinatawagan po natin si kapatid na Moises Marabilia na kung maaari lang ay makipagkita ka kay kapatid na Manny Soriano bukas. Kapatid na Moises Marabilia, tinatawagan ka ng kapatid na Manny Soriano ng Cubao na kung maaari ay makipagkita ka raw sa kanya sa isang mahalagang bagay. Yan po ang ilan sa ating pagbati at panawagan. May panawagan din ako, Kaone. Sige po. May bautismo sa Norsogon, Tagyerne. Kasabay din may bautismo rin dito sa Katanga. Tinatawagan natin ang mga apostosador. May bautismo sa Norsogon, Kabiernes at Takariti rin sa Pampanga. At mayroon daw practice ang choir sa Huwebes del Sabara. Sa Huwebe, bukas, Sabara, may practice daw ang choir. At ganun din, Kaone, doon sa mga nagtatanong, tuloy ang pasalamat. Tuloy sa dating lugar at sa dating araw. Ayan ang ating tanawagan sa lahat ng mga nagtatanong. At tuloy tayo ngayon, Kaoli. Meron tayong inasagot, diba? Meron po. At mabuti po atin uling pakinggan at nang makita po natin yung mga puntong dapat na masagot. Sige, Kaoli. Sasabihin ay lalong mai-expose sa bayan. Okay, pag-aralan natin ngayon yung salita niyang binibigyan kanya tayo ng assignment. Hindi tayo patutok sa kanya. Dapat kayo magbibigay sa atin ng assignment. Hindi mo alam. Magbibigay sa atin ng assignment. Hindi mo na alam eh. Kaya yan, mga salitang panunokso yan. Ay, nako, Kaoli. Salitang panunokso. Binigyan natin assignment sa kanya. Panunokso. Tanga ka pala eh. Bobo ka pala talaga. Ganyan ang pasasabi ko sa iyo. Bakit? Sinabi ng Biblia yon, subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Para masubok ang espiritu kung sila'y sa Diyos, dapat alam mo yung malalalim na bagay ng Diyos. Di ba, no, Kaani? Opo. Pakinggan nyo sa isang talata ng unang Korinto. Kaya ito, hindi panunokso pag-testing ito kung talagang subo ka eh. Dahil pinagigit-gitan mo nga apostol ka eh. Pagkatapos sasabihin mo, panunokso yan. Pwede talaga tanga ka. O pakinggan nyo. Sa isang talata ng unang Korinto 2:10, ganito nakasulat. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. Oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Ayan, di alam ng Espiritu yung malalalim na bagay ng Diyos. At yun ay ipinahahayag sa mga apostol. Kung talagang apostol ka, kaya namin tinatanong sa iyan bilang assignment, hindi ka namin tinutukso. We are giving you the opportunity to prove yourself. Binibigyan ka namin ng pagkakataon na mapatunayan mong apostol ka nga. At yun po, kapatid Nelly, kung kanyang masasagot sa himpapawid, isang napakalaking bagay po sa kanya at saka sa mga sumusubaybay sa atin at sa kanila na makapagpapatunay nga na may kakayahang siyang maipakita sa tao ang kanyang pagiging apostol. Oo, dahil ang apostol may espiritu. Ang malalalim na bagay ng Diyos nalalaman ng espiritu ng Diyos. Hindi ba ipinahahayag sa mga apostol? Ngayon, sabi mo, apostol ka. Para masubo ka, binibigyan ka namin na assignment. Sukat sabihin mo tukso yan,
Hindi kami nanunukso, si Satanas ang nanunukso, hindi kami. At ang aming tinasabi sa'yo, pagsubo sa'yo, sabi ng Diyos subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Ang isang paraan para masubok mo o ang mga ngaralin sa Diyos, bigyan mo ng tanong na malalim ang sagot. Yung malalalim na tanong sa Biblia, pag hindi nasagot, yabang lang yan, kaoni, hambog, may hangin ng utak niyang ganyan. Di ba gano'n kaoni, Ngayon, sa kontraryo naman, halimbawa, nagkaharap na tayo. Kung gusto mo naman kami, tanungin mo, kaoni, nung alam mong pinakamalalim na tanong sa Biblia, at pagkarin lang talagang isang labanang malakihan yan, at yan aired sa buong Pilipinas at sa mga television station, diyan tayo magkakasubukan. Malalaman mo na sa buong pagkatao mo, tumanda ka ng ganyan, pumuti ang buhok mo, nagsasabi kang apostol ka, marai ka palang hindi alam sa Biblia. Di ba, kaoni? Opo. Hindi pagyayabang yun At saka yung... Pananampalataya natin, ang sabi ng Diyos sa kanyang mga ngaral, bibigyan ko kayo, sabi niya sa mga apostol, ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring matutunan o masalangsang ng lahat ninyong mga kaaway. Kaya yung mga tunay na apostol na binigyan ng karunungan ng Panginoon, talagang hindi mo kayang tutunan ng karunungan dala-dala nun. Kapatid Eli, nawala po ang inyong nawala po boses. Kayo. Very interesting po yung nasabi. Just before na-cut off si Brother Eddie doon kasi nga po, this is long distance call mga ka-youth. This is maybe 1990s po siguro, baka 80s pa po siguro itong kanila pong pag-uusap. But anyway, so like what I said, very fascinating for me. According to Brother Eli, one of the signs ng isang tao ay sugo nga ng Diyos is meron siyang bibig, isang bibig at isang karunungan, na hindi kailanman pwedeng masalangsang ng mga kaaway, something like that. Very fascinating for me. Dahil it shows to us na yung word na apostle, hindi yan giveaway, hindi madaling ma-achieve at merong mga criteria or biblical basis for that. And I remember, even in America, mga ka-youth, meron yata, kung di ako nagkakamali, isang popular ng Mexican-American na preacher, and he also calls himself to be apostle, mga ka-youth. Some sects and denomination really proclaim their leaders to be such, mga ka-youth. At gaya nga po mga kababayan, itong ating sinasagot, ang isa pong dapat nating maunawaan po sa pagsasabi. Malaking kahangalan yan, di panumukso yan. Opo. Pagsubok yan ayon sa paraan ng Diyos kaoni. Opo. Ngayon, Nawala po kayo. Kapatid Eli, kanina may monitor po ba kayo dyan? kami. Tuloy mo muna. Opo. At kanina po kasi nawalan po kayo ng signal kanina sa ere. At kaya po ako'y nag-interrupt. Ang ibig po lang na isang dapat na ibig ko pong maipapansin sa inyo mga taga-subaybay na maaaring kayo'y nakakasubaybay po sa programang ito at maging doon sa kabilang programa na ito nga po ang ating sinasagot. Yung po aming ginaway hindi para tuksohin kundi masubok kung ang kanyang itinatanyag na sinasabing siya'y apostol at sinasabi niya sa kanyang sarili at sa mga tao, ikinakapit niya na siya'y apostol, kung ikaw ay apostol, dapat meron kang kakayahang maipakita sa pamamagitan ng karunungang ibinigay sa iyo ng Diyos ang iyong pagka-apostol. At yung amin pong pagtatanong, kung yung po'y kanyang masasagot sa pamamagitan ng himpapawid, yung po'y isang malaking kapakinabangan sa kanya at sa kanyang mga inaakay, mapapatibay niya ang kanyang mga kapatid na sila nga ang totoo at siya nga'y tunay na apostol at kalisabay nun makakahikayat pa siya ng iba para sumampalataya at sumama sa kanya. Pero palibasa, wala sa kanya ang tanda at tatak ng pagiging tunay na apostol sapagkat sinabi ng apostol San Pablo, sila ang kauli-ulihan sa lahat, ang kanya pong inilulusot, tinutukso raw po natin siya. Sa bagay na pag-iwas po, kapatid Eli. Isa pa, kung yan tunay na apostol talaga, dapat yan dapat yan anak ng Diyos, di ba, Dapat po. Walang apostol na hindi anak ng Diyos, di ba, Opo. Ngayon, dapat yan hindi na nagkakasala yan, di ba? Dapat po. Oo, tinan mo kung ano isasagot dito. Mabuti basahin natin ang unang Juan 3. Ganito po ang ating mababasa. Masdan ninyo, 3:9, kaon. ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala,
sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya at siya hindi maaaring magkasala sapagkat siya'y ipinanganak ng Diyos. Yan maraming ginagawang kalukuhan kahon Yung nagsasabing apostol na yan na anak daw siya ng Diyos, ay maraming ginagawang kasalanan dahil kung magsasagot mali kagaya lang nung binigyan natin ng assignment, tukturo ba ng mga kahon yun? Hindi tukturo ang pagsubok kayo yung talagang may kakayahan ka. Tinan mo kung magsalita kay mali, kasalanan ng pinagsasabi mo. Marami na tayong naiputo sa kanyang mga pinagsasabi, mali-mali, Dapat kung talagang mangangaral ka ng Diyos, apostol, dapat hindi ka na nga nagkakasala, hindi ba, Ganun niya po. Di ba ganun ang dapat? Dapat yung na siyang magkasala dahil siya apostol Ang sabi niya siya apostol ang sabi niya, yung anak ng Diyos hindi nagkakasala. At hindi maaaring magkasala sapagkat siya ipinanganak ng Diyos. Ang sabi sa ating binasang talata. Ngayon, baka bigyan niya ng masamang interpretation niyan. Mainam nga dahil siguro hindi niya alam yung gusto natin ipakita dyan. Hindi niya po. Huwag na muna natin iliwanagin ngayon atin na ibitin at tingnan natin kung ano isasagot nila dyan sa ating broadcast ngayon dahil makikita ng mga tao kung ano ang pondo niyan. Dapat yung talagang anak ka ng Diyos at apostol ka, dapat huwag ka nang magkasala, hindi ba, Carly? Dapat po. Ngayon, baka po ibalik naman niya sa atin yan. Hintayin natin sa kanilang broad. Pag ibinalik niya sa atin, lalo siyang masusubo, Carly? Yan ang paraan para masubok mo lang ang mga ngarap. Tanungin mo ba nung mga tanong na nakalilito, yung mga tanong na malalalim, tatidya? Isang paraan niya para masubok mo yung mga ngaral na saglit. So gaya nga nung ginawa natin kay Ginoong Peralta, di ba, Carly? Opo. Tinanong ni kapatid na Joan, bakit po doon sa Lucas at saka doon sa Mateo? Ang sabi o sa Marcos, ang sabi, huwag magdala ng tungkod. Bakit doon sa isa? Ang utos magdala ng tungkod. Sagot-sagot ni Peralta, hindi ko pa pinag-iisipan yung bagay na yan dahil ako'y bata pa, hindi ko pa kailangan ng tungkod. Para daw nung pagdalhin ng tungkod ni Kristo yung mga apostol, mga matatanda ng mga kluban. Ugod-ugod na po. Parang ugod-ugod na kaya pinagdala ng tungkod. Kaya yun yung tinatawag nung araw ng matatanda, yun ang gutinanggo. Sagot tinanggo. Basta makasagot lang. Huwag lang mahalatang walang kisasagot. Kahit na pagago, sumasagot. Tinanggo. Ganyan ang ibang mga tao. Pagka tinanong mo, mahahalata mo ka talaga sugo o hindi at kung may karunungan, kung wala. Bakit? Hindi tatawagin chismis, Opo. Talaga. Biyano natin siya, talagang tangay. Tuloy natin. Bakla, yung sagot mo, ang aming batayan, una, ang kanyang busos. Ang kanyang busos talaga ay nagpapatunay na siya ay bakla. Yun po ang ating sariling batayan. Pakinggan natin. So, may paparinggan kita na sample, Bulaga Tol, yan ang tunay mo, Yusik. Yun ba ang bulaan? Yan ang boses baklan. Tinagay mo. Sabi ko na nga sa iyo, bakla siya, nakakalaklak na. Kapatid Deli. Kapatid Deli. Pinan niyo ito yung katusuhan na mga ito. Yun daw, doon daw, bumigay na raw doon. Yung boss bakla. Yun daw ang bakla. Yun po kasi Kabandeli, yung pinarinig ko sa kanya. Sabihin ko sa'yo na, alam mo bang gayahin yung boss bakla ako? Ginaya mo, ito palang taong ito, Kabandeli, talaga lalong nakahayag po ang sa mga sumusubaybay, nakahayag ang malaking katangahan nito Isipin nyo, kaya sinalita, iba yun talagang ang pagsasalita ng isang tao. Kasi alam nyo, yun talagang lumaki, yung bang nasanay na po dun sa pagsasalitang salita na tinatawag na salitang bakla. Yun po hindi basta maiaalis ng biglaan Hindi po agad maililisyon. Kasi ang sabi niya, pinipilit ikaw palakihin ng boses. Hindi niyo sabihin, pinalilitaw niya na tayo mga bakla rito. At nakakauli, ganito yan ikaw ang gumaya dun sa police bakla Opo. Tapos pinalilitaw niya na hindi ikaw yung si Brother Eli. Ako yung na-atake niya ngayon, ganito naman yun. Para matuto yan, baka makulik nga yan, Kauli.
Parang mismo nga uli sa Kazay yung boses bakla. Ayan, para naman na siya dahil ito para Makulit eh. Baka sakali nakakuha ta kulit eh. Okay, kung nakikinig ka, ito ang boses bakla. Ay! Yan. O nakikinig ka. Okay? Bibigyan ka lang. Ngayon, ibabalik mo sa akin. Hindi ka, binigay na. Ayan, hindi ka ang bakla. O, ikaw naman, masyado kang galit yung bakla. Bakit? Yeah. Bibis yan. Kaya, palagay ko nga Marideli, ito tao ito, ang utak at isip nito ka ngayon. Sabi mo nga kayo, babalutan naman. mabuti pa yung taho eh. Isip taho yata yun, mabuti pa yung taho. Kasi, Binigyan mo nga yung sample ng bossing bakla eh. Para patunayan sa kanya ang bossing bakla eh, gano'n. Yun ang ginamit natin. Talokawan eh. Talagang tiwari ka utak. Ay, pagpasensyahan na natin. Talagang gano'n. Wala na siyang makukuha. Ibabaladra sa atin kundi yung kanya tismit eh. Ituloy po natin. Kaya, very loto. O, ito head loto yan. Bakla talaga yan. Kabalang bakla. Ang payo na. Dati yan, baka pa rin eh. Yan ang natural mo. Kaya, Brother Mar, naririnig ng bayan na ang ating patayan o patayan, hindi yung kanilang mga nakakalat na ngayon at sila bakla. Na parang Fidapulagian sa kanilang lugar, nagkakahawa-hawa na. Bakit? Pareho sila nagdidilute, pero ang boses naman na bakla. Sweet na sweet kila ngayon, baka naman pareho noong sekundero na nagbaknaan na, ngayon hindi na sweet. Atin na silang pinapalalangan, gawa ng yung sweetness sa laman, nagwawakas yan. Pero sabi nila, pinaliit raw natin ang boses nila. Tingnan natin sa malaking boses nila. Hindi ba wika ng mga maling haka, maling aral, maling usuro, maling paralito, nalakuran daw ng utrate at maling tempero, nalakari ng Pierno. Yung talaga nga po. Ang pangayaran ng yung mga maling haka, ng bawat bagay na matalo. Yung pansunod, yung kanyang pagtutkas at daw ng salitang nakayot. Bitkas ng isang bakla talaga. Brother Mark. Yung daw matayog. Bitkas daw ng bakla yun. Opo, sadali lang po at medyo nalibang po ang ating technician. Teka muna, natuwa si Bicaro, no? Hindi pagkakabigkas natin ng gumigiba ng bawat bagay na matayog. Ano daw salitang bakla? Yun daw, Okay, before we continue mga kayuti, so talagang nagiging personalan po pala talaga, ang naging palitan po nila. But I'm guessing siguro na meron man po siguro kumbaga biblical na discussion ang TMCC Fourth Watch dito sa mga panahon na ito when they were criticizing Brother Eli, I suppose. Kasi po syempre, it's difficult to just judge na mga trims lang po ito, mga clips lang po na mga kaset mo lang po sa broadcast naman ng TMCC Fourth Watch. And if you also notice mga ka-U3, syempre po yung quality po medyo mababa dahil nanggaling na po ito sa audio cassette. And sa totoo lang po yung atin pong video editor talagang nilinisan niya na po talaga yung audio natin pero talagang ganito na po yung output. But going back as per this program, so instead of attacking head on what are the arguments or yung assignment daw nga po na binibigay ng programa ang dating daan dito po sa programa na naman po ni na Mr. Feriol, panunukso lang daw po ito. I think that's not the right way of responding. As it was in our past video reaction, may mga tanong naman po na may basihan sa kaligtasan. May mga issues and dapat yung host talagang dapat sagutin ng head-on din naman, Napansin mo ba? Salitang baklaro yun. Pero mo kagakuha dito. Si Pablo may sabi hindi salita ng bakla yun. Tanga. Pwede mo ma-rewind ng konti yun. Opo. Yung salitang baklaro yun. Tingnan mo. Talagang tanga, Kaode? Opo. Tingnan po natin kung nakatapatan na ng technician na paki-play, kapatid.
Meron talaga nga. Iba ng mga karanego, yung mga maliit. Ng bayat bagay na mataling. Yung pansinin, yung kanyang pagbigkas at sigaw ng salitang matayo. Yun bigkas ng isang bakla. Boses ang tinitingnan. Bakla yun Alam ngayon, Brother Matt. Yun daw po, kapatid na yung bigkas. Yun daw po yung salita ng bakla. Pwede ba bang paulit-uli yun? Parang piwayo. I-rewind natin ang konti. Pwede natin kung bigkas o salita ng bakla. Tinali nyo. Maling paraiso. Lalaki yung dalawang trate at maling impyerno. Lalaki yung impyerno. Meron talaga nga. Ganun ika ng mga karanego. Yung mga maliit. Ng bayat lagay na matayo. Yung pantinid, yung kanyang pagbigkas at sigaw ng salitang matayo. Yun yung bigkas ng isang bakla talaga yun. Matayog ng bakla yun Eto ngayon, Brother Mark, hindi natin kayo sinisiraan. Dati kasi niya, sinisiraan natin siya dahil doon sa mga laganap na, bantog na siya na bakla nga siya. Kaya kadaking mga kasamahan niya. Ngayon, sa atin nga, ipinipilikin tayo. Nagkikosmiso na miniwala sa business. Hindi. Ang ating ebidensya. May iba tayong pinagbabatayan. Yung ebidensya yung... Kapatid Eli, napansin niyo po ba yun daw yung salita? Ito, hindi ko malaman kung may baratingan ito o parehong kaliwa Kasi, ito, bibigyan nila kita ito Bibigyan kita uli ng sample yung... Yun daw pang pagbigkas doon sa matayog Yun daw ang bigkas ng bakla. Hindi makadibigkas ang bakla ng ganong katindi. Ang bigkas ng bakla, pagka matayog, malambot. Hindi niya maisisigaw dahil bakla nga Yung matayog sa kanya, matayog. Yan. Hindi, madiin yung bigkas nyo, kapatid Eli. Matigas ang bakla, hindi pwedeng tumigas. Matayog. Lambot. Kapatid Eli, ang ating po oras 1 minuto na lang. At kaya po pinutol ko Ako lang rin natatawa ka, Oli. Magpapaalam akong natatawa sa ating mga kababayan ngayon. Dahil talaga, yung bakla pala dyan yung matayo. Yung pala boses bakla talaga. At bukas pag-aralan mo naman ka, Oli, yung boses hindi bakla doon sa batayo. Gano'n. Wala lang po tayong oras. Hanggang dito mga kababayan, pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Magandang gabi po. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Samantala kami po ay muli pansamantala nagpapaalam sa inyo sa kalooban ng Panginoon. Bukas po ng gabi magbabalik alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, mga ka-Youthie Classic! Ayan, na radio show. I'm very happy po na ito po ay nasend po sa atin ng mga supporters po natin via Facebook po. So, sa mga hindi po nakakaalam yung mga video request po ninyo, hindi lamang po from MCGI, INC, lahat po. No, please send it via Facebook or of course, you can just comment po yung mga video link and pwede po nating makompile kasi po yung staff po natin, si Admin JP, very alert naman po sa mga ganyan at iniipon po kasi naka-Excel file po actually yung mga video request po ninyo. Pero as to this program, so it is a religious program na ang dating daan and actually first time ko pong marinig ito pong si Mr. Oni Villanueva and what I know based on this show is si Brother Eli nga po is mahalayong lugar no but still they are finding ways noong 1990s po siguro to 1980s to still have a radio show through a long distance na call mga ka-Youthie. So makikita nyo rin po yung teknolohiya po noon ibang-iba po sa ngayon. Ngayon po syempre with the internet pwede na tayong mag-zoom no pwede na tayong mag-video call mga ka-Youthie. Pero going back so makikita po natin at least what we know, ito po ay pagpuna. Sa una sa katawagan pa lang nga ng apostolo, no? And Brother Eli and together with the host Oni Villanueva, they were saying na may mga criteria po, ano? Like for Matias, no? He was the substitute after Judas Iscariote, of course. And then Brother Eli also mentioned, of course, about Saul, no? Later on naging Paul. And the one who supported him, si Saint Barnabas, mga ka-Youthie, no? Si Bernabe. So mula naman po sa PMCC, at least from this episode, so ang pagtuligsapon nila kay Brother Eli, medyo personal, no? Na pagiging bakla, yung sa word nga na matayog, matoyog, ayan. And yung pinapagawa daw po sa kanila na assignment of coming from ang dating daan is uri lang daw ng panunukso, mga ka-Youthie. But I'm very curious about this, like what I said. So, does it also mean na dahil nga po namatay na ito pong si quote-unquote Apostle Arsenio Ferriol, does the becoming of an apostle end when he died or it was carried over mga ka-Youthie sa kanyang mga members or meron po ba silang council na nagde-declare for another apostle after him,
mga ka-U3? So please comment below, lalong-lalo na po sa members po ng PMCC 4th Watch. I'm very aware na meron po tayong mga ka-U3 din coming from this church. So please comment below what makes Mr. Arsenio Ferriol a real apostle of our time, mga ka-U3. So please comment below. Lahat po kasi ng mga mensahe po ninyo ay amin po talagang binabasa. You can of course watch this other video over there, playlist over here, at kung kayo ay baguhan, oy, mag-subscribe ka na dahil libre lang po yan. And I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye!